Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ito, mga kaibigan, kumpirmado. Mismong galing na sa ating Solicitor General. Itong ICC ay nakipag-ugnayan na po sa kanila. Kung magugunitan nyo po, mga mahal kong taga-subaybay, tayo ho ay nagbabatay sa mga nilalabas na dokumento nitong dating Senador Antonio Trillanes na siya hong isa rin na tumatayong complainant laban ho dito sa madugong drug war na tinuturong mastermind ho ay itong dating Presidente Digong. In relation, datapuat na sabi po natin yan at natalakay sapagkat gusto ko pong patunayan sa inyo na ito pong ating tinatalakay ay hindi po fake news, hindi po sariling kuro-kuro, at hindi po tayo nagbabatay sa anumang fake news. Bakit ko po nasabi? Ito ho, bibigyan ko po kayo ng resibo na sa katunayan na isang Solicitor General, Maynard Guevara, ang nagkumpirma na ang ICC ho ay nakipag-ugnayan na po sa kanila, sa ating pamahalaan. Mga kaibigan, ay nako po, ay malapit-lapit na hundamputin dito at kunin ng ICC. Unang-una, itong dating Presidente Digong at kasama ang kanyang mga kasangkot. Mga kaibigan, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong kumpirmasyon na ang ICC ho ay nakikipag-ugnayan na at nakipag-ugnayan na, mga kaibigan, nakipag-ugnayan na sa ating pong Republika ng Pilipinas para ho sa lalong madaling panahon. Kasama na rin ho dito ang paglabas ng warrant of arrest, muli kong ulitin, sa lalong madaling panahon. Mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayo, pakinggan, panuorin, at nang sa ganun po ay lubos po nating maunawaan itong artikulo. Mainit-init pa, 8 hours ago po ang nakakaraan, nandiyan po sa screen, ipapas ko ho. Buhat po dito sa News 5. Pinanood ko po ang full video nito at pwede nyo rin pong panuorin. Puntahan nyo lang po sa News 5 at inaral ko, sinuri kung ano ho ang nilalaman ng video. Naku po, magugulat kayo. Ay tahimik lang pala itong Solicitor General. But nauna pa pala na nakipag-ugnayan dito ang ICC bago ilabas ito ng dating Senador Antonio Trillanes ang mga ilang dokumento ho na galing po sa ICC. Eto, wag na po nating patagalin. Nandiyan po sa screen, buhat po dito sa News 5, 8 hours ago, ang nakakaraan, mainit-init pa na nga po artikulo, mainit-init pa na balita. Babasahin ko po. Solgen Guevara, ICC prosecutor, humiling ng tulong sa Philippine government para sa drug war probe. So maliwanag ho, nagkaroon na po ng communication at nangyari na, humiling na po ng tulong sa ating gobyerno, ang ICC, para ho dito sa tinatawag na madugong drug war. Nandito, babasahin ko po, ituloy ko. Kinumpirma ni Solicitor General Maynard Guevara na nakipag-ugnayan. So talagang nangyari na. Nakipag-ugnayan. Past tense. Ang International Criminal Court, ICC, sa gobyerno ng Pilipinas para humingi ng tulong sa pagsasagawa ng interview sa 5 individual kaugnayan sa isinasagawa nitong drug war probe. Mga kaibigan, very clear, loud and clear. Mga kaibigan, na talagang nakipag-ugnayan na, kinumpirma nitong si Solicitor General Guevara, itong ICC
para humingi ng tulong dito ho sa mga 5 individual na kaugnay sa isinasagawa nitong drug war. Sino po yun? Mga kaibigan, sa pangunguna po nitong kasalukuyan na Senador Bato. Aba ay matindi. At iba pang kasama na mga retired official ng PNP, mga high-ranking general. At siyempre, mayroon po diyang active general na ika nga po'y sangkot dito, mga kaibigan. Ituloy ko po. The ICC prosecutor cannot apply for a warrant of arrest unless he has full information about the facts that happened in the Philippines drug war. Yun ang matindi. Mga kaibigan, talagang tutuluyan ka na digong ng ICC. Bakit ko po nabanggit na tutuluyan? Ay maliwanag ko dito ng kinumpirma ng ating Solicitor General Guevara. The ICC prosecutor cannot apply for a warrant of arrest unless he has full information about the facts that happened in the Philippine drug war. Ayon po sa nakuha nating impormasyon, ay tapos na ho ang pagsusuri at nirecommend na ng ICC na mastermind. Uulitin ko, na mastermind itong dating Presidente Digong. Kaya anytime, ayon din po sa nakuha nating impormasyon, ay pwede nang ilabas ang warrant of arrest, mga kaibigan. But dito, kay Bato at siyempre ang iba pa niyang makasangkot na kapulisan ay tinuturong din po suspect. But magkakaroon pa rin po ng pagsusuri at nang sa ganun po mailabas ang warrant of arrest. Maliwanag po dito. Kailangan may dapat alamin. Yun ang kagandaan sa ICC. Iba ho ang kanilang rule of law. May sarili po silang rule of law na kakaiba ho, mga kaibigan. Kaya kung mapapansin nyo po, medyo yung iba na kaya pinapaunawa ko ho. Dahil kakaiba ho ang kanilang galawan kung paano before isilbi ang warrant of arrest. Sa atin ho, pag nag-file ka sa DOJ, kailangan ng probable cause bago iakyat sa korte, tapos mag-i-issue po ng warrant of arrest. But sa kanila ho, kakaiba. Mapapansin nyo po dito sa explanation ng ating Solicitor General Maynard Guevara. But ang importante pong mahalaga, hindi po fake news ang ating pinapakalat na pwedeng lumabas unang-una ang warrant of arrest ni Digong at kasunod dito ay itong si Bato at iba pa niyang mga kasama. Ituloy ko po. Nasa na tayo? Ayon kay Guevara sa programang The Big Story ng One News, the ICC prosecutor has seen much on the side of the complainant but nothing much on the side of this being accused. Ayun pala, mga kaibigan. Alam nyo, itong mga ICC ay nakapasok daw sa ating bansa na hindi kayang pigilan, dahil may sarili po silang investigasyon. Kasi wala naman nagpipigil naman sa airport. Napigilan ang ICC na pumasok sa ating country. Dahil hindi naman wanted yun wala namang katulad dong sa mga Interpol na pigilan, pa mga wanted ng tao, hindi Kaya labas-pasok ang ICC sa ating country dahil yung unang-una na mastermind si Digong dito ay tapos na ang pag-iimbestiga at ilalabas na ang warrant of arrest. Ito pong mayroon pa silang mga ebidensya na ginagather ay pawang dito na lang kay Bato at iba pa niyang kasangkot dito na mga general na active at yung iba ay retired na. Buti po nang tayo ay nagkakaunawaan. Bilisan po natin, baka tayo kulangin sa oras. Hindi sigurado si Guevara kung ano ang magiging tugon ng Pilipinas sa ICC prosecutor. Hindi sigurado. Ang Pilipinas, ba't kabang-abang ito, mga mahal kong taga-subaybay? Dahil, anytime, pwede magbago ang posisyon, ang pananaw
nitong ating Pangulong Bongbong Marcos kung ipapaaresto nga ba itong si Digong o hindi ipapaaresto. Ayaw ko naman pangunahan ang ating Pangulong Bongbong Marcos at kahit sino dito. Kahit ang tangi ko pong masasabi, abangan po natin dahil naniniwala po ako na magbabago ang posisyon ng ating mahal na Pangulo dito sa pag-aktwal na lumabas ang warrant of arrest. Ito pa, sa kabila nito, naniniwala siyang hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC dahil sa mga pahayag ni President Bongbong Marcos na walang legal na duty ang ating bansa gayong hindi na tayo member state sa ICC. So, very fair po tayo. Binabasa po natin lahat at pinapaliwanag kung ano ang sinasabi ng ating Solicitor General. Dahil karapatan na sabihin ng ating Solicitor General ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na walang jurisdiction, walang duty sa ating bansa ang ICC, kaya yun din po ang nasasabi niya. In relation, kaya nga po't nasasabi ko, asahan po natin, pag nandiyan na ho ang aktual na warrant of arrest at lumabas dito ho kay Digong, at iba pa nilang mga kasama, magbabago po ang posisyon nito. Muli kong uulitin, dalawa lang ho ang pamimilian. Sige, huwag niyong arestuhin si Digong dahil walang jurisdiction ang ICC sa Republika ng Pilipinas. Pangalawa, muli ko rin uulitin, sige, arestuhin niyo si Digong sa bisa ng warrant of arrest ng ICC at sa utos ko din bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Mga kaibigan, tahimik lang po ang ating Pangulo. Ba't nandiyan po ang kanyang pagtatrabaho, pagmamasid, at nandiyan din po ang kanyang masusi na pag-aaral. Unang-una, tama ba ang ginagawa ni Duterte at iba pa niyang mga kasama anak, mga taga-suporta, nasiraan ang ating Republika ng Pilipinas, nasiraan si Pangulong Bongbong Marcos? Marami na pong dahilan, marami ng paninira. Sa palagay mo ba, mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay, hindi ba maiisip ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan papasukin ng ICC at tulihin si Digong para matahimik na ang Republika ng Pilipinas, para wala nang sumira sa ating Republika ng Pilipinas, para tumigil na ang paninira sa kanya? Yan po ay isang punto de vista, public opinion, na nagbabasyo tayo sa galawan nitong ating mga personal, mga tao na nabanggit na pangalan dito ho sa ating pagtatalakay. Muli po ang maliwanag dito, kumpirmado, nakipag-ugnayan na po sa ating Republika ng Pilipinas sa pangunguna ni Solicitor General Guevara, at siyempre alam na rin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos at may hawak na rin po yung mga dokumento na pinabot ng ating Solicitor General Guevara. Muli po, maraming salamat. Yan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo, may kalayaan po kayo magbigay ng anumang public opinion. Isang like lang ho sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.